Pero tama ka naman doon talaga, Matthew. I think yun talagang paglabas ng mga natutunan mo sa 4 walls of the classroom. Kaya nyo yun, di ba? Yung sa amin kasi 5. Ala, Ako nga walang corner. walang corner yung sa'yo. Circle lang. Saan yung classroom mo, hindi na yung classmates dyan. Anyway, ayaw ilabas. Sige, dyan ka lang. Walang Ikot-ikot rules, by strategy. Hello! Welcome to another episode of Kaya Today! What? Tataas ng boses. Soprano! Ayan. So ako nga pala si Trin, ang isa sa mga children of yesterday's dream. Yes! Sample nga. Ayoko. We are the children. Oh! Kumanta siya. Anyway, ayan. Ikaw naman, Mare. Ako naman po si Ray at ako ang kapitas-pitas at kaamoy-amoy na napakabangong sunflower sa may University Avenue. You will see me very, very soon. Amoy Fabcon. Detergent pala. At ako naman si Matt, ang naniniwalang buhay ay di karera. Yes. And grabe din, I feel so honored. Dahil kasama ko today ang mga young and beautiful persons of the universe. At si Ray. Hoy, ang aming pagbabalik. Hello, mga friends, ating mga viewers, ang ating mga audiences. Kami na naman, ang mga face na naman namin. Pero, hindi lang kami ang makikita niyong face today. Meron kaming fresh face na kasama. At ayan, I see Matthew! Yes, Thank you welcome! very much for the welcome. Yes. I like it. At welcome din syempre sa mga nakikinig sa atin ngayon. Nagsama-sama kaming lahat ng freshest, hottest hosts ng Kaya Today. Cheers. Hindi nyo kaya. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Sablay Season! Yes, tatlo po kami ngayon na magchichikahan about sa ating topic ngayon. At saka very, very relevant naman. Yes, kasi of talaga. course. July is the Sablay season. True. And very, very soon dito sa University of the Philippines, Diliman. Yes, sa July 28 na ang ating graduation. So, kaabang-abang yan para sa ating mga students. Di ba? Napakalapit nitong topic na to sa ating mga isko at iska. At pati na rin sa mga iba pa mga graduating students mula sa iba pa mga universities. Dahil ito talaga ang pinaka-inaabangang moment sa buhay Yes, ng most isang estudyante. anticipated. At hindi lang ng mga estudyante, pati na rin sa mga family, this is the moment. Totoo. Dahil nga, ito din namang moment nga na ito ay ang pinagdadasal ng ating mga isko at iska. Siyempre, since tayo ay mga prayerful. Wow. Prayerful. True, di ba? Pinagdasal talaga to ng lahat ng mga iskot iska. True. Kaya naman, samahan niyo kami sa not just one, but two. Two-part special ng Kaya Today where we will all get the chika. Isi-squeeze natin lahat. Honey squeeze. Squeeze. Kung saan ba pag-uusapan nga natin yung Sablay season in general. Yes, of course. Yes, actually, yung Sablay season, do you smell it? It smells fresh. Hindi na public. May konting baho, pero okay Alam lang. ba, Yung putik kasi maulan kasi. Medyo may kulot, maulan kasi, maulan. Medyo may kulot, tapos medyo may pollution kasi maraming sasakyan, Yes. Families coming in from provinces, kaya nagdadating na mga Yes. sasakyan. Iba-ibang Kaya hangin the na pollution is on another level. Ang dami ng entry ngayon kasi syempre, di ba, ang ganda nga naman ng energy na syempre Sablay season, it's the moment talaga na people are coming together to celebrate yung mga naging success din ng mga students natin for the past 4 years or more. Di ba nga? Syempre, ang tinutukoy natin ng sablay, yung paulit-ulit natin sinasabi ng sablay season, ganyan, ay yung sablay na ginagamit dito sa UP Diliman, which is, hindi lang sa UP Diliman actually, sa buong UP system, na ayun yung cloth, iconic cloth, na sinusuot niya na parang ganyan pa sash, paano yung sash, ganito, di ba? Oo, sige. Demo, Basta kasi demo. minsan nililipat pa yun sa left, Yes. It's a whole process, it's a whole thing. Pero mostly it's like a sash inspired by the malong. Hindi mo Truly. alam yun. May Tigilan inspiration mo. ka ba? Inspired siya galing sa malong. Yes. Tapos in-incorporate siya ng UP as an official graduation uniform. Marami tayong makita niyan sa July 28. Oo naman, oo Actual naman. graduation. Tsaka, hindi lang actually si July 28 kasi ang dami na nagsa-soft launch ng mga pictures nila sa True. Facebook. Hala, sige, todo
postings na talaga ang lahat. Hindi na lang mga jowa at talking stage yung sinosoft launch. Ngayon pati pag-graduate, sinosoft Grades launch na din, rin. sis. Pati grades. Pati nga mga thesis, kahit yung mga Picture with pa-snippets na oblong, mga ganon, pa-snippets na yes. mga Ako title. yun. Ay, huli ka sis. But anyway, at dahil nga nabanggit mo na parang ikaw yung nagso-soft launch, bakit? Kasi nga si Mother Ray ay isa sa mga graduating nating members here sa Kaya today. Yes! Thank you so much. Thank you so much. Congratulations, mother. Thank you so Diba? much. Pero dahil dyan, hot seat. Hot seat ka na. You're on the spot! So, syempre, maganda din ang makakinig tayo ng sa experiences ni Ray, syempre, bilang isa sa mga mamarcha sa parating na July 20. Baka mabati mo yan, sis. So, ayan na nga. We have manifested Tama. this for so long. Inantay na natin. Ibibigay ni Lord ang dapat niyang ibigay. Sa true. Ibigay mo Kaya, ang aming... ibigay mo na. Okay, so tama na ang mga pasingin sessions natin. Pero anyway, ayun nga, since di ba nabanggit natin na matagal nating iniintay. So, during that pag-iintay period, ano yung mga nararamdaman mo? Masaya ka ba during the 4 years of your study? Ganyan, So, exciting? 4 years, masaya ba ako? You Do know, I look happy to you? Joke. Actually, yung waiting period, yung grad waiting period, actually very mixed emotions yung nararamdaman ko. Parang masaya naman ako. Masaya ako. Nag-graduate na ako. Siyempre kasi inantay ko to for 4 years, my goodness. Pero parang may halong kaba din kasi alam mo naman, parang may pakiramdam ka sa sarili mo na feeling mo hindi ka handa para sa real world na sinasabi nila. True. Tapos, ewan ko, parang pakiramdam ko, hindi pa ako handang pumasok sa media industry. Hindi niyo po kasi alam, kami po lahat dito ay BIMA students, yes, Yes, Broadcast Media Arts and Studies. Studies. And alam niyo naman po na very heavy sa production. Kami po pumasok po kami pandemic. Yung mga production classes kami na tinake Totoo. namin remotely. Imagine niyo na lang, nasa Valor kami, tapos nag-video ng kung ano-ano, ginagamit namin yung mga parentals True. as the characters. Ayan, It mga was a kapatid. whole crisis malala. Educational crisis malala, sis. Kaya yun lang kinakatakot ko, feeling ko hindi ako handa. Pero I trust myself enough naman na magiging ready ako once dumating yung moment na yun na papasok na ako sa real world, aka the job hunting, ganun, pag-apply ng NBI clearance. Ay, totoo. Actually, Adult things. Yeah, adulting. Pero actually, feeling ko naman, it's a collective na naramdaman din at one point natin mga pandemic batches. Kasi lahat naman tayo dito dumaan sa pandemic, no mga first years of our college years. Na parang, so, since hindi ba parehas na experience natin dun sa mga nag-college ng pre-pandemic, so ibig ba sabihin nun, nahilaw tayo as students? Pero I think na yun mismong pandemic, it offers a new experience sa mga take on sa things, mga yes. students talaga na Yung parang experience din talaga agad, di ba? Oo. Yung parang sa enlistment eh. Gulong-gulo na talaga. tayo, Oo, baka ba talaga. mag-enlist? Grabe yung enlistment. paano ka wala kang kaklase mo pagtatanong mo kasi solo ka, di ba? Tapos wala ka pa na best batchmates mo na friends. sa iba-ibang klase. Oh my ikaw, hala. goodness. So speaking of enlistment, di ba? No enlistment period, syempre may graduating status. Ang totoo. So anong feeling? Anong feeling na nagkaroon ka ulit ng parang priority? How do you feel? I feel so happy na nagka-grad prayo ako. Diba? Grabe po Panalo. kasi talaga ang danas ng enlistment period dito. Like, literal na Totoo. kulang sa units. Kapag sa, lalo na sa mga GE classes, yung mga speech 30, mga CAS 1, talagang agawan sa slots. Kaya maganda na nagkaroon ako ng grad prayo. Yun talaga, natuwa naman ako na graduating na ako, malapit na. Pero yung grad prayo talaga kasi yung speech 30 ko, parang every sem, kinukuha ko siya. Pero Same. first sem, Totoo. fourth year ko lang siya Ever since nakuha. first Nung nagka-prayo year. na ako. So, thank you, grad prayo. Thanks so much! I think deserve naman kasi parang feeling ko, kasi sa system po ng UP, sa aming mga enrollment at enlistment na periods, meron kami tinatawag na pag freshman ka, meron kang freshman priority kung saan mas mabibigyan ka ng chances na mas makapag-secure ng units at ganoon din naman pag meron kang graduating priority or grad status. Pero dun sa 2 years, yung second year at third year mo, sis, parang kang sugalera. You're on your own. Bingo, ganun, ti. Parang kang talagang iginigib mo ang Loko lahat. talaga. Full ka talaga. Oo, Baka oo. makakatasal ka sa lahat ng Makakatasal. isan to. Si Rudy, grabe talaga. Lottery at its finest. That's si Ru. But anyway, just at least naman, nakasecure ka ng units. Nairaos natin Nairaos ang talaga. 4 years talaga. Diyos ko. And speaking of units na lang, syempre yung mga last few units natin sa university, yun ang dinededicate natin for the
thesis writing. So, kamusta naman naging journey mo doon? Kasi since ayun na yung last push bago ka makakuha o makamit ang iyong graduating Thesis talaga. ba? Anong topic ba? Yung Wala, parang nakakaya i-share, baka i-judge niyo yung thesis Di, ko. kahit ano lang, kahit hindi mo naman i-share yung kung ano lang, saan lang siya about or something. Pahapyawan mo lang gano'n. Trailer. Defense pala to. Ay, pa-trailer ka sa ating mga viewers, sa mga Tungkol yung audiences. thesis ko po, ay tungkol po siya sa localization process ng mga Korean drama sa Pilipinas. Alam niyo naman na maraming Korean Si adaptations Rudy. dito. At yung thesis ko, parang sinusuri. Professional. Kung paano pinapasok yung Filipino culture, kahit paano, sa isang Korean adaptation. So, yes, kung interesado po kayong basahin yun, huwag niyong basahin. Pero actually, yung buong thesis journey ko, naging masaya naman siya. Lalo na yung 199, yung 200 kasi sobrang bait ng thesis advisor ko. Ma'am Jika, shout out po. Literal na siya ang isa sa mga, literal na siya talaga yung gumaot para sa thesis ko bukod sa akin. Kasi nakita niya yung worth nung study ko, nakita niya na may value yung ginagawa ko. And mahalaga yun sa isang thesis kasi syempre, madali kang ma-discourage kapag sinusulat mo yung thesis mo kasi nga sobrang bigat niya real, lalo na kapag nandun ka na sa part na kumukuha ka na ng mga iba't ibang related literature tapos sumahanap ka ng theories, parang feeling mo, hala, hindi ko to kaya, pero basta may advisor ka tulad ni Ma'am Jika, yes, highly recommended, 5 stars, tutulungan ka niya talaga na mahanap yung kung anong dapat mong mahanap. Yung mga advisors dyan, they will assure you na you're in the right direction. Kaya mas naging madali yung thesis journey, pero overall, mahirap po talaga siya. Mahirap po. Kasi, kung hindi niyo po alam, sa BMAS po kasi, yung last sem namin, 6 units lang po talaga siya ideally. Yung BMAS 199.1, yung po yung capstone, parang production. Tapos yung 200, yung po yung thesis. Ako po personally, I don't believe dapat na may thesis kami. Kasi may production ano po talaga kami. Pero dahil nga po arts and studies, kinikilala po ng BMAS na ang broadcasting ay hindi lang basta industriya, kundi isang field of study. Be proud of me, DBC! Kaya kailangan po namin magbigay ng thesis talaga para makaambag sa Media Studies Project ng Philippines. Kaya sa mga audiences namin dyan na may gusto na mag-take ng BMAS courses or ng BMAS degree sa future, tarara! Nag-advertise. Pero wala pong defense yung amin. Thank you, Lord! Kasi hindi na namin kakayanin pag nagka-defense pa yun. Ayun, dumating na nga tayo sa last stage na last hurrah ng iyong mga pagganap sa school. May plans ka ba after graduation? Actually, right na, crickets. Dito lang na wala pa akong plans. Feeling ko, after ng graduation, kapahinga muna, mga siguro 1 buwan. Oo, na 1 buwan, parang hindi ko deserve. Pero hindi deserve. Ang tawag dyan ay rest, and rest is productive. Yes! Tapos saka ako na iinsipin yung work, yung paghahanap ng trabaho, yung mga adult things. Yan na nga yung pag-apply ng NBI clearance, yung pagkuha ng mga BIR, somethings and everything. So, bibigyan ko muna yung sarili ko ng time to recuperate kasi the 4 years was really tough. Deserve ko naman siguro ng 1 buwan man lang ng pahinga. Tapos after nun, saka na ako sasabak sa paghahanap ng work. Yun talaga feeling ko, doon na talaga ang totoong laban. Sa Rudy, dun talaga. Feeling ko naman na i-share naman natin ang iyong buong, kumbaga, graduating na journey. Waiting as in, intay talaga. Intay talaga. Intayan lang Ang talaga. tagal kasi nung kakaiba po kasi talaga ang calendar dito. Sa totoo. My goodness. Talagang intayan lang din talaga. Pero, meron pa tayong isang kasama dito na host na syempre, nalalapit na rin ang pagkamit niya ng kanyang graduating status. Yes, sa susunod na taon. Kaya, of course, gusto namin marinig ang kanyang thoughts bilang siya ang next in line kay Matthew. Yes, ang tagapagmana ng trono, gano'n. Sino Ikaw ka na naman may iwan na dyan? host. Ganun Sa joke sunod. Meron Ang tagapagmana. natutunan, di ba? Yes Siyempre naman. Sana naman. Joke. Ayan. So, ayan nga. So, pakinggan naman natin ang istorya naman ni Matthew, ang kanyang sentiments dahil siya nga upcoming 4th year graduating student naman. So, ano part ng pagiging graduating student ang pinaka ina-anticipate mo siguro personally? Ano masasabi? Ako personally, syempre, yung graduating tayo. Oo naman. Speech 30 hanggang ngayon, wala pa rin talaga. Diba yung speech 30? 3 years after. Parang I'm so speechless for 4 years. Sana mabigyan na rin ako ng platform para Ay, makapagsalita. totally. Diba? Tama. Pero siguro yung isa ding parang ni-expect ko is nabanggit kasi ng mga profs namin na parang kami na nga daw yung next in line and kami ni mga ates and kuyas daw sa mas
Mascom. Like, My grabe, goodness. binuin niyo yun, ates at kuyas. Parang noon lang, ang hirap-hirap mag-enlist mag-isa Totoo. nung pandemic era. And parang meron ng opportunity to impart knowledge. Wow, shala! Naging professor bigla. Oo, na-skip na agad sa Truly. graduation. Pero ayun, sa feel ko yun yung pinakamahalaga na parang aspeto rin ng pagiging graduating. Na yun nga, parang it's already the application ng lahat ng mga natutunan after a very long while. So yun nga, so sana makaya. Sana kayanin today and every day. Ay, truly, tamang-tama ka dyan, Matthew. Pero gusto ko lang din malaman, kung meron kang mga ina-anticipate, ano naman yung mga dinedread mo na moments sa mga graduating, sa pagdating ng iyong graduating status? Siguro, meron pa rin part of me na lost. In Ay, terms totoo. of kung anong gusto kong i-pursue sa thesis. Kasi parang napakadaming opportunities na pwedeng Yeah. pag-usapan, ang daming mga issues na pwedeng iangat para mas pag-aralan pa. Pero dahil nga napakarami ko ding interest, like lalo na sa celebrity studies, sa audience studies, so yun yung mga gusto ko pang mas maintindihan at mas mapalalim with my thesis. So yun talaga yung parang pinapanalangin ko na sana ay may bumabang sign kung anong tamang pag-aralan. Yes, pababain natin yan, sis. Nasaan ba yan? Come on! Pero actually, di ba yung mga ganyan, talagang pagdadaanan niya ng isang estudyante sa BIMAS. Oo, talaga. Talagang ang hirap mag-isip ng topic para sa thesis. Pero I guess yung isang tip na nabigay sa amin is parang to really write what you know about. Kung ano talaga yung Yeah. pinakaalam mo, yun yung isulat mo. Tapos kung ano din yung interests mo, kasi honestly, parang lang siyang, minsan parang siyang epiphany. Talagang papakita lang siya sa'yo na, ay parang ang gandang tahakin nitong thesis topic na to. Tapos magugulat ka na lang, hala, nasa dulo ka na, tapos ka na. So feeling ko kung saan ka dinadala ng puso mo, doon ka pumunta. Oh no! Whether that's a broad topic, a thesis topic. Naging sentimental naman bigla. Ganun ba talaga pag mamarcha? Hindi, nag-aalis na talaga. Wala! Yun ang pag-impart ng knowledge. Yun naman pala si Akat, kuya ng Mascom pala. Ganun pala dapat yun. Yun ang mother ng mas. Oh, so nakikita na natin kung paano nag-unfold in real life ang Akat, kuya. Ganun pala ang atake. So, meron ka bang mga plans or mga preparation na ginawa para harapin yung mga kinakatakot, may mga dinadread mo na mga bagay na nabanggit mo kanina? Siguro yung preparations na lang talaga is yung mismong internship. Dahil currently po ako po tama. ay nasa internship era. Yes. So syempre mas marami pa matututunan, mas magiging babad pa sa productions, may mga makakasalamuhang tao. And feel ko yun talaga yung nakakatulong kapag ka may parang interaction with people, di ba? Na parang kahit din naman sa Mascom, di ba, or sa BIMAS, di ba? Napaka-communal. Yes. Parang talagang pinapahalagahan yung pakikipag-collaborate, yung mga collaborative efforts. Kaya yun siguro yung isa sa nakakatulong para mas maging prepared as a graduating student next school year. Yes! claiming, Hopefully, claiming, manifesting. True. Pero tama ka naman doon talaga, Matthew. I think yun talagang paglabas ng mga natutunan mo sa 4 walls of the classroom. Kaya niyo yun, di ba? 4 walls. Yung sa amin kasi Circle. 5. Ala, Ako nga walang cord. walang corner yung sa'yo. Circle lang. Circle. Saan yung classroom mo? Hindi na yung classmates dyan. Anyway, ayaw ilabas. Sige, dyan ka lang. Walang Ikot-ikot rules. by strategy. But anyway, ayun nga, syempre, iba pa rin kasi yung nagiging danas mo pag inilalabas mo na yung mga natutunan mo sa loob ng classroom, sa industriya, sa salamuha sa ibang tao, at mas natututunan mo na ay hindi lang pala yung mga inaral mo na teorya, yung na-apply mo na minsan talaga yung pagpapakatao na lang mismo yung ginagamit mo para makapag-get by sa kung ano man yung ginagawa mo. Di ba nga? And actually sa BIMAS, nasabi na kanina ni Matthew na malaking bagay yung nakikipagsalamuha siya sa mga ibang tao. And kasi sa production, hindi ka pwedeng mag-survive mag-isa. Literal na talaga. yung mga tao sa paligid mo yung bubuhay sa'yo. Kaya ganoon din sa graduation, sa graduating season, sa 4th year mo, talagang aasa ka sa mga tao sa paligid mo. Ay, I totoo. swear, damayan mo sila talaga. Pero di ba pag gano'n, syempre yung mga hamon na yun, hindi nga talaga siya sinusulong. So ako, gusto ko Share your tanungin burdens. kayo ba, ano mga words of wisdom nyo? Ano pwedeng maibigay bilang experienced? I believe hindi siya super ma-wisdom. I'll just give you words, Matthew. Walang miss. Walang wisdom, words lang. Pero honestly, I think yung people din talaga yung nakapag-help sa akin na ma-survive yung
atong previous year ko sa school, sa university, kasi kung wala talaga akong kasama, like feeling ko mababaliw talaga ako kasi sobrang especially pag nagsusulat ng thesis proposals, tapos individual yung output na sinusulat mo, meron talagang times na parang naku-coop up ka sa sarili mong isip na hindi mo na masyadong matrack kung ano ba talaga yung ginagawa mo. Pero once na nag-welcome ka ng fresh set of eyes, ng perspectives, ganyan, syempre mas makikita mo yung bigger picture na kung ano man yung ginagawa mo. It's bigger Yes! picture. Diba? Ang dami kong English doon, guys. Ako naman, ang may share ko ay galing sa aking thesis advisor na si Ma'am Jika. Grabe Shout ka. out again to you, Ma'am Favorite. Jika. Kasi I think, naging personal experience ko din to and ng mga maraming graduating students na may mga times talaga na madi-discourage ka sa ginagawa mo na feeling mo, hindi ko nakakayanin to na talagang may times na yung mental state mo hindi siya magiging at its best and talagang mahihirapan ka gawin yung mga kailangan mong gawin. And ang sabi sa akin ni Ma'am Jika, yes, na you really have to forgive yourself sa mga hindi mo natatapos, na hindi mo nagagawa. Kasi tao ka lang naman din, you can only do so much. And yung mga, parang yan, sa graduation, sa senior year mo, sabay-sabay ang lahat, yung thesis, yung ibang units mo, yung production mo. So you really have to understand that all of these daw are unfolding simultaneously. And mahirap yun. Kaya kailangan pinapatawad mo rin yung sarili mo na may mga times talaga na hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. And okay lang din na magpahinga. Ang tawag doon ay objective distance. Kasi minsan, kahit sa thesis mo, kailangan mong layuan ng konti. Kasi minsan, may point na darating ka na naiinis ka na sa ginagawa mo. Parang ayaw mo na kasi nga, I hate this thesis kasi nga pagod na ka Mahirap na. yun pag hindi mo minamahal Oo. yung kung ano yung ginagawa mo Kaya talaga. kailangan mong lumayo. Tapos kapag bumalik ka, saka mo makikita na, ay, kailangan kong ayusin to, kailangan kong baguhin yung ganyan. Kaya gano'n, ang mabibigay kong words of Yes. wisdom. Kasi totoo rin naman talaga na may mga parte nung parang buong journey, hindi natin control. Oo naman. Mahirap talaga siyang ma-anticipate din, lalo na yung mga struggles in terms of yun nga, sa physical health, sa mental health, yung mga bagay na gano'n. So napakahalaga rin siguro na mas yun nga, be kind to yourself. Oo, Yun talaga. Yun nga siguro yung kailangan kong panghawakan as a soon-to-be, na sana, Yes. manifesting, Yes, manifested graduating na yan. cryo soon. True. Pero, syempre, bukod nga sa mga nabanggit mo kanina na yung mga struggles din, like mga internal struggles natin, yung mga mental natin na struggles, syempre, meron din tayong mga struggles sa sistema din na nandito tayo ngayon. So, katulad na lang dun sa enlistment process, di ba? Dahil nga meron tayong kakulangan sa mga units, mayroong mga pagkakataon na nag-underload yung mga estudyante o naglolowa o nag-aawol nga din minsan kasi dala din naman yun ng iba't ibang sirkumstansya na kinakaharap nila na hindi lamang nakaklose sa siguro ng walls ng university, I guess. Na pati, syempre, may mga personal din naman tayong buhay. May mga buhay tayo sa labas ng UP. So, ibig sabihin lang na meron mga nagtatrabaho, meron mga nagpo-provide sa pamilya. So, hindi lang talaga siya, kumbaga, isang internal struggle, hindi lang siya individual struggle, pero actually, it's a much bigger problem na dinadala ng iba't ibang pang mga factors. Alam mo yung naalala ko dyan, public issues, private troubles. Ay, totoo. Sa social 101 namin. Matutunan niyo po yun. Na minsan, yung mga systemic issues na hindi na dapat talaga natin bine-bear yung burden nun. Tayo yung sumasalo nung nagiging epekto nun and nagiging private trouble siya. So parang kunwari may circumstances na hindi pumabor sa'yo. Pero hindi mo naman talaga kasalanan. Kunwari yung sa enlistment ng units. Hindi mo nakuha yung need mong units. Yung public issue na yun, nagiging private trouble siya kasi isipin mo na, hala, ako yung nagkamali, kasalanan ko to. Kaya hindi mo naman talaga siya kasalanan. And those factors really come into play, lalo na pagdating sa graduation season, kung aabot ka pa talaga sa sablay season, kung Mamarcha ka ba talaga on time? Kasi ang daming bagay na wala sa kamay mo. And minsan kailangan talaga nating harapin yung realidad na gano'n. Oo naman talaga. Ika nga nila, hindi talaga all rainbows and sunshine ang buhay. And of course, sablay season has its challenges too. May mga issues na rooted sa sistema ng ating university and society na nagiging challenge para sa matagumpay nating pagkamit ng ating diploma bilang ISCO at ISCA.
Kaya di ba, masasabi nga natin siguro yung sablay season, hindi lamang siya panahon ng pagtatapos. Totoo. Dahil ito rin ay pagsisimula or pagbubukas ng diskurso tungkol sa mga isyong ito, yung mga danas natin bilang isang estudyante. Yes, through the rain, through the fire, corrected by correction Yes. tape, Yes. Adriana Grande. Lahat na. Kaya, nabanggit po namin it's not one but two parts. Sa ating part 2, special about ng sablay season, ay mas marami pa tayong chika na i-open up para mabigyan natin ng space yung mga karanasan at pagsubok natin mga isko at iska sa journey natin to get that diploma. Kaya abangan nyo yan, aming mga favorite listeners sa aming susunod na episode. And with that, please don't forget to follow UP Radio Circle's social media accounts at UP Radio Circle on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok, and UP Radio Circle 2005 on YouTube. Yes, and also this episode is in partnership with Monster RX 93.1, Manila's hottest radio station, and DLSU Physics Society. And it's also brought to you by me, myself, and I. Yes! Ipa-plug ko po ang aking sarili. Ang aking pong Instagram ay at, kailangan kong bagalan kasi baka may masabi kong explicit, RMCSXA. Yes, yun po ang aking Twitter and IG po yun. At aking Facebook po ay Raymond Suasilio. Yes, check it out. Ikaw. Yes, syempre, hindi kami papatalo. So, ipa-plug din namin ang mga sarili Tama. namin, di ba? So, salawista kate. Pero yun nga, to follow more sa aming mga face, sa aming mga voices, sa aming mga sentiments and everything, pwede niyo po akong i-follow sa aking social media accounts at Trinity Malihan on Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. At para naman abangan kung totoo nga truly, gagraduate tayo nga ba tayo on time? Tingnan natin. Tingnan natin. So my Instagram and Twitter would be at Manpacinos, MANPACINOS. Yes, perfect. Kaya abangan niyo po ang continuation ng aming episode about the Sablay season. Once again, I am Matthew. And I am Chin. And I am Ray. Ang tanong, Yes. kinaya ba today? Kinaya at kakayanin everyday.